Hello mga kaibigan, mga kapatid. Father Bob, isang paring Karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng Martes, nasa ika-28 araw na tayo sa buwan ng Mayo, 2024. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pakinggan natin ng mabuti ang mensahe na ipinapaabot sa atin ng ating mga pagbasa araw-araw. Saan man tayo naroroon, saan man tayo ngayon, ano man ang ginagawa natin, ano man ang estado natin sa buhay, sana pagsikapan natin palagi na lahat ng mga pagninilay natin ay magbunga ng kabutihan. Amen? Sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay ibabahagi sa atin San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 28 hanggang 31. Dito, isinalaysay ng ebanghelistang si San Marcos ang mga pangyayari sa buhay ng mga disipulo at ni Jesus na sa pakikipag-usap nila, gaya sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Pedro kay Jesus, "Iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo." Napaka lalim ng salitang binitawan ni Pedro. Iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Siguro itong salitang ito ay nagpapakita at nagpapadama ng tapat na pananalig kay Jesus. You have to imagine, we left everything and we follow you. It speaks of trust. Nagsasabi lang ito ng tapat na paniniwala, tapat na pananampalataya sa Panginoon. Siguro sa konteksto ng pagsunod kay Kristo sa Panginoon bilang pari, masasabi ko na literally totoo, Iniwan namin ang aming trabaho, iniwan namin ang aming pamilya, iniwan namin ang aming mga kaibigan at sumunod kay Kristo. Pero hindi lang ito sa aking tingin makikita sa konteksto ng pagiging pare, pagiging madre o anuman. Maramdaman at makikita rin ito sa konteksto ng mga ordinaryong tao, lalong-lalo na sa pakikiisa sa misyon ni Jesus na gumawa ng mabuti. Halimbawa, pumasok sa aking isipan yung iniwan din ang comfort, lumabas sa iyong comfort zone para maipadama lang ang kabutihan ng Panginoon sa ating paglilingkod. Iniwan ang mga bagay na makapagdulot ng kasiyahan upang matugunan lang ang panawagan na maglingkod sa komunidad bilang laiko ministro, bilang katikista, bilang may asawa, bilang leader sa komunidad, bilang leader sa mumunting Kristiyanong kapitbahayan, bilang leader sa simbahan. Maraming mga bagay na posible hindi lang namalayan, iniwan din dahil sa malalim na dahilan. Halimbawa, ang isang magulang iniwan ang pamilya upang magtrabaho lang sa labas ng bansa. Ang pag-iwan ng pamilya, ang pag-iwan ng mahal sa buhay, dahil sa dahilan ng pagsuporta, pinansyal, pagtugon sa pangangailangan, yung pag-alay ng sarili, mahiwalay lang sa pamilya, ay para sa akin ay walang pagkakaiba ng pag-iwan ng lahat at sumunod kay Kristo. Dahil yung paggawa, yung pagkaroon ng trabaho sa labas ng bansa, ay isang paraan din ng pagsunod kay Kristo, pag-alay ng sarili na kung saan magtrabaho alang-alang sa pamilya. 'Di ba? Yung
pagmamahal sa pamilya ay pagmamahal sa Diyos. Yung pagtupad sa tungkulin sa pamilya ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoon na ang bawat pamilya ay masaya, na ang bawat pamilya ay may pagkain sa hapag. Kung walang mag-alay ng sarili upang makapagtrabaho at matustusan ang pangangailangan nito, ay magdulot ng malaking suliranin, malaking kaguluhan sa pamilya dahil walang makain at walang magamit sa mga pangangailangan araw-araw. Kaya siguro sa inyong paraan, kayo rin mismo makapagpatotoo na somehow iniwan nyo rin ang lahat para sundin lang ang kalooban ng Panginoon. Alang-alang sa pagmamahal sa pamilya. Iniwan din natin ang mga bagay na makapagdulot ng personal na kaligayahan dahil sa ating layunin na makapaglingkod sa komunidad, mag-alay ng sarili para sa kabutihan. Pagnilayan natin ito. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, bukal ng kabutihan, ikaw ang kabutihan. Turuan mo kaming maging tapat. Turuan mo kaming mag-alay ng buong katapatan ng aming sarili, alang-alang sa iyong paghahari. Amen.